So anyway, magandang umaga po. Sige. So, ilang taon na po kayo? 42 po. Okay, 42. Okay. So, ano pong problema natin? Pero bagong lahat yan. Okay na. Dahil lang natin yung nag-ayos ng CR natin kasi parado po yung CR natin. Kaya pasensya na lang po kayo kung meron mga, ibang mga tunog. Okay? Ayan. Kasi inaayos pa nilang CR at labas-pasok po yung mga trabahante. Okay? Kaya marinig natin yung pinto. Open, close, open, close. Aginan mo, daan lang po kayo. So anyway, nagpaalam na po ako sa inyo na i-video po natin itong consultation pero sabi po ninyo pwede naman basta hindi lang kasama yung mukha ninyo. Bakit maya kayo? Maganda naman, sayang. Ako lang makakita. Kumbaga, yung magandang mukha niya for my eyes only. So sorry na lang ha. Yan. Hindi, masyadong mahihain ang ating pasyente. Okay, pero super ganda. Pero, yun nga for my eyes only, ha? Okay, so anyway, anong sadya po natin? Paano lang po sa Saan pala galing ito? Nagkonsulta po kayo ng doktor? Yes. Bakit hindi kayo babalik sa doktor ninyo? Dito gusto ko po. Ha? Dito yung gusto ko. Dito yung gusto mo. Okay, sige. Bakit dito yung gusto mo? Dahil po ba maganda kayo at kailangan magandang lalaki rin yung doktor ninyo? Hindi, joke lang ha. 42, single o married po kayo? Married na po. Ilan pong anak ninyo? Tatlo po. Hindi naman po kayo buntis, no? Kasi baka magbigay ako ng gamot, buntis kayo, delikado. Okay, bakit sigurado kayo hindi kayo buntis? Oral contraceptive kayo o meron kayong implant or what? Meron po kayo? Okay, sige po. So anyway, mataas pong blood sugar ninyo, no? Yung fasting blood sugar 12.39. Yung hemoglobin A1C po nasa 10.3. So yung hemoglobin A1C, yun po ang average level ninyo ng sugar ninyo for the past 3 months. No? Sa nakalipas ng 3 buwan, ang average po ninyo 10.3. At yung fasting naman po ninyo ngayon, dahil po siguro uminom na po kayo ng gamot, no? Dati 15.58, ngayon po 12.39. Bumaba po ng 3 points, pero times 2 pa rin sa cut-off dati na 6.2, no? So okay lang, at least may effect naman yung gamot na binigay ng doktor ninyo. Kaya lang po, hindi naman siguro pwede sisihin kaagad na yung gamot natin, no? Kailangan sabayan po talaga natin yung gamot with diet, no? Okay, so pag-usapan po natin yung diet mamaya. So ano pong gamot na binigay sa inyo? Metformin. Metformin, okay. How many times a day? Ayan lang. Once a day lang po. Okay. So dati po 15.58 kayo, tapos once a day, no? Yes po. So anyway, ang mga doktor po may sari-sariling style sa paggamot, no? Pero yung style po natin pag mataas pong blood sugar katulad ng 15.58 at pag metformin po tayo, kadalasan 3 times a day ko na po kaagad para mas mabilis bumaba yung blood sugar natin. Pag once a day, bababa nga pero medyo mabagal. Kaya po 3 points lang po natanggal sa fasting blood sugar ninyo na 15.58. Okay? Pero maganda naman po yung metformin. Epektibo naman po. Hindi po kayo nasusuka sa metformin kasi yun po ang side effect ng metformin. Nasusuka minsan, madaling gutumin. Hindi naman po. O palagi naman kayo gutom kasi malakas kayo kumain. Joke lang ha. At saka isa pa, pabalik-balik sa CR po ang metformin. Minsan dumudubi na po ng 2 times or 3 times. Hindi na po kayo ganun. Hindi naman po. 5 times a day. Pero dati na po yun, bago kayo nag-metformin. So, okay naman po. So, since na mataas pa po yung blood sugar ninyo nasa 12.39, i-increase ko na lang po yung gamot ninyo. No? Na 3 times a day na lang po. Ha? Okay, after breakfast, isa. After lunch, isa. After dinner, isa. Metformin pa rin po. Walang broken ng lahi na Bakit ayaw niyo ng metformin?
Mahal mo gusto. Ay, mahal. Eh, baka mahal po yung brand. Ano pong brand? Kasi, pakicheck na. Ano po yung brand? Tingnan mo. Kilala ko naman. Oo, alam ko. Kasi combination po yan. Eh, talagang mahal po yan. Okay, ganito po yan. Okay. Patuloy pa rin po yung metformin natin. Pero, yung murang brand. Okay. Sa totoo lang po, kadalasan, may mga mahal na brand, may mga murang brand. Pero hindi po ibig sabihin na pag mura yung brand, mas hindi siya effective kumpara sa mahal na brand. Hindi po. Sa experience po natin, palagi po tayo nagre-reseta ng murang brand. At sa awa ng Diyos, dahil po siya talaga ang doktor natin, tayo lang po ay instrumento lamang, okay? Sa awa ng Diyos, gumagaling po yung ating mga pasyente. Kahit mura po yung ating brand. Although alam po natin na may mga murang brand talaga na napakamura talaga, minsan po hindi effective kasi nga hindi dumaan sa clinical trial at kasi nga yung tinatawag natin na fly by night. Yan, biglang pumasok sa gabi at biglang dinispose yung mga stocks nila na napakarami. Okay? At kinabukasan, mawala na yung kumpanya. Kasi po, yung brand nila na napakamura, medyo, yun nga, hindi effective. No? If not, peke. Pero sigurado po tayo na pag magreseta po tayo ng murang brands, ito po ay very effective. Okay? At saka isa pa, alam po ninyo na bakit may mga brands na napakamahal? Number one, marami silang ginasto sa advertisement. Kasama na dyan yung binibigay na free sample sa mga doktor. Okay? Kaya po, mas mahal sila kasi yung ginastos nila sa advertisement at saka sa mga samples na free nga, pero kinompute na nila kung ilan samples, ilan tabletas ang ibibigay nila sa sunod na taon. At i-compute nila magkano gagastusin natin for next years para sa ating advertisement at para sa ating mga free samples, etc. Kukumputin na nila yan. At para mabawi nila yung ginastos nila, ipapatong nila yung expenses nila sa bawat presyo ng tablet. Kaya po, mas mahal po sila. Pero hindi ibig sabihin na mas effective sila. Okay? So at least alam na po ninyo. Huwag po ninyo minamalit yung mga murang na brands. Pero mag-ingat lang po kayo. Kasi pag mura masyado ang brands, minsan matatakot po tayo. Kumbaga sa English po too good to be true or too cheap to be true. Sa sobrang mura, minsan medyo alanganin tayo minsan, di ba? Okay. Pero syempre, ang doktor mas may alam na kahit mura ang brand, effective po. At yun po ang i-reseta po natin. So 3 times a day po ito for 1 month. At after 1 month, dahil po in-increase natin yung dosage, syempre, i-repeat po natin yung kahit fasting blood sugar lamang. Basta, every day, you eat the same amount. Kasi po, may mga pasyente na hihirit ng marami kung malayo pa po yung, for example, ipaulit po natin yung blood sugar ninyo on April 21, Sabado. Okay. Next month. So, may mga pasyente na madaya. Okay? So, ang ginawa nila, dahil po na marami silang kinain, starting tonight, for example, kain sila ng kain. Pag malapit na po April 21, starting April 19, 20, yan! Kunti lang
Kasi gusto nila, magandang resulta nila. Pero yun pala, dinaya nila yung sarili nila. So, palagi mataas yung sugar nila at biglang bumaba or unti-unti bumababa dahil po, binabawasan na po nila yung kain pag malapit na po sila makuna ng dugo. Pero maganda nga tingnan kasi madaya ka. Pero, paano yung kidneys mo nung mga araw na batas ang blood sugar ninyo, sinisira na yung kidneys mo. So, wag po kayong ganyan, ha? So, ang akin lang po, kaya po in-advise kita na wag kayong magdaya kasi mag-fasting blood sugar lamang tayo. Which will reflect usually your blood sugar 1 or 2 days before the date when your blood was extracted. Pero, if you eat the same amount, the same quality, malamang kung anong makikita natin sa fasting blood sugar, hindi lang po i-reflect niya yung 1 or 2 days prior, kundi yung the whole month prior to April 21. Ha? So, 3 times a day. Huwag kayong mag-alala. Magbaba po yan. Positive thinking po tayo. Dapat po kasi, napaka-importante ang, sabihin natin, yung psychological effect. Ha? Kasi pag palagi kayo matatakot na, hala, baka mataas na naman ito, ay patay. Yung worry lang, yung worry, ha? Yung nag-worry, ano ba Tagalog sa worry, ha? Sa Bisaya kanang ang pag-uul nimo, ha? Yung kanang pag-uul nimo, yung pag-worry lang mismo. Araw-araw nag-worry ka. Paano na kaya yung diabetes ko? Ha? Kahit uminom mo ng gamot, baka mamaya sa April 21 mataas pa rin. Yung pag-worry mismo, pwede rin yun ang magpapataas ng blood sugar. Kasi any amount of stress, whether physical, emotional, financial, ay lalo pag mahal ang gamot, no? Akit yung blood sugar ninyo. Kaya you have to think positive by number 1, trusting your doctor and trusting your medicine, ha? Okay. So, tapos na tayo sa gamot, ha? So, after breakfast, after lunch, after dinner po man. Malapit po yung ating yung monitor after 1 month kasi bago lang po tayo nag-increase ng gamot ninyo or bago lang po yung ating gamot. Kaya medyo malapit. Pero by the time na alam na natin na ito na talagang dosage mo, pwede na talaga 3 times a day kasi po mananatiling less than 6.2 yung blood sugar ninyo. Ayan, syempre, medyo malayo na po yung ating monitoring. Kasi nga, magastos ka pag magpapacheck tayo ng dugo. At saka yung oras ninyo, pagpunta nyo dito, traffic na, pasahe pa, patay. No? So, next is yung diet po natin. Now, ito po. Hindi po ako nag-prescribe kaagad kung gaano kadami ang kainin mo. Okay? Hindi ako yung tipong na, although tama rin po yung ginagawa nila. Ito, misis ha, dapat isang matchbox ng isda or isang matchbox na ganon o isang cup na ganon. So, ang akin lang po is, kadalasan po sa umpisa, para hindi po masyadong malupit sa pasyente at hindi po sila mabigla. Ha? Sus, i-measure ko pa. Sus, kulang. So, usually, number 1 po ang sinasabi ko sa pasyente ay, pag kumakain po ngayon, 90% busog. Okay? Pag palagi kayo busog dati, at sa totoo lang, sobra pa sa busog, delikado, yun po ang nagpapatas ng blood sugar. So, paki 90% busog lamang. Malapit lang busog, tama na. Hindi naman siya yan mahirap, no? Kasi medyo malapit na sa busog, ha? Hindi naman kita sinasabihan na, hoy, kalahati lang sa dating kinain mo, medyo parang gutom pa ata yan, 50% dok. So, 90% lang, tama na. Ha? Siyempre, ayaw nyo naman dialysis na maaga, di ba? May 3 anak pa kayo, di ba? 3 anak. So mag-ingat kayo. Ha? So, 90% busog lamang. Kumbaga, huwag nyo hintayin mag-burp kayo, tsaka nang kayo magtigil ng kain. Kasi pag mag-burp kayo, ibig sabihin, 100 busog na. Kasi yung stomach po natin, may konting air talaga yan dahil po sa sinuswallow po natin yung air kasama sa pagkain. Yun ang tawag natin na swallowed air. So, pag medyo talagang puno na yung tiyan, syempre, ang itula paakyat, ang unang maglabas, paakyat ay yung hangin, kaya yung burp. So, pag burp tayo, ibig sabihin, 100% busog na kayo. So, lalong itigil na niyo kain niyo kasi 100% busog na kayo dahil po ng burp na po kayo. Ha?
So, wag po niyo hintayin yung birth. Pag medyo busog na, tama na. Pangalawa, yung dinner rice. Dinner lang muna, bahala ka sa breakfast, lunch. Anyway, nagtatrabaho kayo sa morning and afternoon, right? Sa gabi, hindi naman kayo nagtrabaho, di ba? So, kailangan talaga bawasan natin yung kinakain natin sa gabi. Ha? Oh. At hindi naman kayo mahirapan kasi pagkatapos nung kumain sa gabi, naku, wag na kayo mag-isip ng pagkain. Ha? Okay? Eh kung pwede, higa na kaagad kayo. Ha? Okay? So, sa dinner rice sa gabi, bawasan mo na 50%. Kung isang plato, ngayon kalahati. Kung isang cup, ngayon kalahating cup. Pero, hindi ibig sabihin na kalahati lang ipuno natin sa tiyan ninyo. Pwede rin, 90% pa rin. So, dagdagan na lang po ninyo ng gulay or prutas. Ha? Okay? Kasi mas maraming fiber po yan, mas less ang calories po. In fact, ang gulay po, 0 calories po yan. Ha? Okay? So, 50% bawas yung dinner rice ninyo. Okay? At kung uminom po kayo ng matamis, like juice at saka soft drinks, 50% na lang. Ha? Kung dati isang baso, ngayon kalahati. At least, hindi malupit yung buhay ninyo. Pero yung kalahating baso na juice or kalahating baso na soft drinks, eh kasama po yan sa 90%. Ha? Hindi pwede malapit ang busog, titigil ka, pero ayan, hihirit ka ng kalahating basong juice. Eh, hindi pwede yan. So, isama mo yung kalahating juice sa yung 90% na allowance na pwede niyong kainin. Ha? Okay? Pero Let's- pwede na lang, tubig na lang daw. Pwede rin. Oh, pwede rin. Oh. Oh, pero syempre, ang daling sabihin na pwede lang tubig, pero pag nandyan yung juice mo, paano na yan? Oh, dahil hindi kita in-advise, baka mamaya, busog na, dagdag pa ng juice, eh, syempre, aakit yung blood sugar ninyo. Ay, buti na lang na sasabihin kita ng maaga, para alam ninyo pag nandyan na at hindi niyo maiwasan, alam ninyo na, ay, sabi ni Doc, hindi ako magpabusog kasama yung juice sa 90%. Pwede naman, basta kalahati lang kumpara sa dating ininom po. Eh, lalo pag may ice cream, aba, eh, bihira lang yung ice cream, di ba? Siyempre, oh, paano na yan kung hindi ka pwedeng kumain dahil akala mo, lahat mga matamis hindi pwede, eh, pwede yung ice cream. Basta, isama ninyo sa 90% na busog yung ice cream. Sa madaling salita, ha? Bawasan lalo ninyo kanin. Ha? Okay? Bawasan ninyo 70% yung kanin. Ha? Para, meron pa kayong bodega para sa ice cream. Basta, 90% po yung buong ano ninyo, ipuno ninyo ang tiyan ninyo. Ha? Okay? So, pag habang kumakain kayo ng ice cream, parang feeling mo, parang nabubusog ka na, itigil mo ng ice cream. Dahil sabi ko nga, 90% busog. Ha? So, hindi po talaga absolute ang mga bawal. Pwede po paminsan-minsan. Anyway, ang ice cream po, hindi naman araw-araw siguro, di ba? Pero yung kanin, araw-araw. So, bawasan na natin yung kanin. Anyway, bukas, makakain naman tayo ng kanin. Okay? Sige. Pero yung alak, talagang bawal. Okay, lalo yung hard, lalo yung red wine. Hindi lang dahil masama talaga yung alak sa katawan natin. Kahit konting alak, hindi po ako niniwala na nakakatulong po yung alak, no? Okay, kahit konti, hindi pwede sa akin yan. Okay, para sa akin po, labag sa batas ng Diyos ang alak. At saka, syempre, hindi ginawa ng Diyos yung alak, ginawa ng tao yan. So, alam naman natin, pag ginawa ng Diyos, kahit lalo yung tubig, syempre, para sa ating kalusugan yan. Di ba? Wala naman namamatay sa tubig. Pwede lang kung meron ng kidney failure, pag sumobra yung tubig, syempre, ma-overload ang katawan, magkakaroon sila ng heart failure, di ba? Okay, or yung mababaha yung baga nila sa tubig, no? Okay, pero yung ginawa ng Panginoon para sa atin, yun po ang kakainin natin or yun po ang inumin natin. Tubig, gulay, prutas, isda, manok, itlog, baboy, at saka baka. Basta, yung laman lang po. Hindi po kasama yung taba dyan, ha? Kasi ang taba, mas matindi kaysa tamis. Yung alak, mas matindi rin. Sa 1 gramo ng kanin or carbo, 4 calories per gramo. Pero ang alak, sa 1 gramo ng alak, 7 calories. Sa 1 gramo ng taba, 9 calories. So, mas mataas ng calories, mas mataas ang magiging blood sugar mo.
Okay? Kaya po, ang alak talaga hindi pwede. Ang tabak, paminsan-minsan pwede naman. Basta kasama yan sa 90% na busog, ha? Okay? Maraming salamat po. Pag meron kayong gusto itanong tungkol sa gamot ninyo at tungkol sa sakit ninyo, pwede kayong mag-text o pwede kayong tumawag. At after 1 month, sinabi ko na po, April 21, Sabado rin po ito, paka-repeat po niyang inyong fasting blood sugar, ha? At magpapacheck up po kayo dito April 21 na dala-dala na po ninyo ang blood sugar. Ito lang ipapakita ninyo sa laboratory, ha? Okay? Pero huwag kayong magdaya, ha? Alam naman ninyo, no? So dapat yung kainin niyo from today, okay, until the night of April 20, dapat pareho lang, ha? Okay? At walang alak at bawasan niyo yung mga tabak, ha? Okay? Sige.